Good evening po sa ating lahat at welcome dito po sa ating programa, ang pag-aaral po ng salita ng Panginoon, no, particularly with the books of Daniel and the Revelation. So dito po mga kaibigan, mga kapatid, ay atin pong pag-aaralan ang salita ng Panginoon, particularly po no, patungkol po sa hula na ipinahayag po ng Panginoon sa kanyang mga servants, Daniel and John the Revelator. Bago po tayo mga kapatid, mga kaibigan, dadako sa atin pong pag-aaralan ngayong gabi, inaanyayahan ko po ang bawat isa sa isa pong panalangin. Ama po namin na nasa langit, maraming salamat po Panginoon sa iyo pong pagsama sa amin, pag-ingat sa amin sa buong maghapon na kami po ay pinarating niyo po sa mga oras na ito na ligtas sa kahit anumang kapahamakan. Panginoon, habang kami po ay mag-aaral muli ng iyong mga salita, tulungan niyo po kami sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na ito po ay aming maintindihan at amin pong maisabuhay na maging dagdag kalakasan po sa aming pananampalataya sa inyo. Wala po kaming magagawa sa aming sarili, Ama. Kaya kami po ay humihingi ng tulong sa inyo at ito pong lahat ay aming dinadalangin. Inaasahan po naming matatanggap sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Muli po mga kaibigan, mga kapatid, welcome po dito sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, no? With the books of Daniel and the Revelation. So nandito na po tayo in Daniel, um, in Revelation 11, I mean, no, mga kapatid. Good evening din po, no, Brother Hill Sagit Bulante, and ganun din po kay Sister Arlie Volante. Good evening po sa inyong lahat. At mga kaibigan, mga kapatid, huwag niyo pong um, kaligtaan, no? Huwag niyo pong kalimutan na i-share po ang ating live upang ma-bless din po ang ating mga kakilala, ating mga kapatid, no? Mga kaibigan, na ang bawat isa po ay magkaroon ng dagdag kaalaman patungkol po sa salita ng Panginoon. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, muli po, no? Welcome dito po sa ating programa. Uh, ang pag-aaral sa mga aklat ni Daniel at sa aklat po ng Apokalipsis. Mga kapatid, mga kaibigan natin pong napag-usapan no, nung nakaraang gabi ang patungkol po no, sa isa pong um, measuring, no, yung pag-measure gamit po no, yung standard po ng Panginoon. There is a rod no, na nakita po si John the Revelator na inutos po no, na sukatin ang temple, ang altar, at saka yung worshippers. But we can see also in Zechariah, mga kapatid, mga kaibigan, that kung meron man pong standard yung Panginoon, meron din pong church no, that is existing na dalawa pong church that is propagating, no, nagpapakalat po ng standard na kasalungat no, sa standard po na ibinigay po ng Panginoon. But we have this encouragement of the Lord that we have this view no about the witnessing no yung pag-witness ng two witnesses, and that two witnesses mga kaibigan, mga kapatid, sila din yung tinatawag na two olive trees and the two candlesticks, and that represent the Old and the New Testament. Kung hindi nyo po yun napanood mga kaibigan, mga kapatid, na atin pong episode no, sa nakaraan po natin na pag-aaral, pwede nyo pong balikan no, dito po sa ating page. At dito po mga kaibigan, mga kapatid, ay magpapatuloy po tayo no, in the next section of the Revelation 11. So hindi po natin yon inubos lahat no, yung Revelation 11 for just one topic no, or just one episode, kasi masyadong mahaba po, kaya we go through detail mga kapatid, mga kaibigan, upang hindi po masyadong mahaba and we can study it deeper. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, dito po tayo no, sa pagpatuloy ng ating pag-aaral sa salita ng Panginoon. And our topic for this episode is about the Revelation 11, and we will be talking about the beast
out of bottomless pit, no? Sa nakaraan po natin na episode, mga kapatid, mga kaibigan, atin pong nakita, no, that there is a beast, meron pong beast na lumabas out of the bottomless pit. And if we can remember, no, in Daniel 7, mga kapatid, mga kaibigan, that the beast represent a king or a kingdom, no? At makita po natin dito, mga kapatid, the characteristics, no, of this beast, no, kung ano po yung kanyang ginawa in this particular period of time nung patapos na po yung pag-witness ng two witnesses in sackcloth. Ibig sabihin po, nung malapit na po mag-expire yung 1,260 years prior to the year 1798, mayroon pong lalabas na power, mga kapatid, mga kaibigan, na gagawa po siya ng pag-uusig laban po sa salita ng Panginoon. And we will be studying that, no, in great detail, mga kapatid, mga kaibigan, at atin pong pag-aaralan itong beast out of bottomless pit. Titingnan po natin yung mga talata, mga kapatid, no? In Revelation 11 verse 7, sabi po dito, "And when they shall have finished their testimony, the beast that ascendeth out of the bottomless pit shall make war against them, and shall overcome them, and shall kill them." So ito pong beast out of bottomless pit, mga kaibigan, mga kapatid, is separate or iba po, no, sa power na little horn power that have ruled 1,260 years, no? Kasi ito po, lalabas po siya at gagawa po siya ng pakikipaglaban, laban po sa bayan ng Panginoon prior, no? A short time before ang expiration ng 1,260 years on 1798, mga kaibigan, mga kapatid. So titingnan po natin ang power na ito, mga kaibigan, na gumawa po, no, ng pag-uusig laban po sa bayan ng Panginoon in this particular period of time. So titingnan po natin, mga kaibigan. Sabi po dito sa Great Controversy, page 269, "It had been Rome's policy under a profession of reverence for the Bible to keep it locked up in an unknown tongue and hidden away from the people. Under her rule, the witnesses prophesied clothed in sackcloth, but another power, the beast from the bottomless pit, was to arise to make an open, avowed war upon the word of God." So dito po, mga kaibigan, mga kapatid, makikita po natin, no, it is Rome's policy, no, na sa kanila pong sinasabi na they are having this reverence, no, sa salita po ng Panginoon. Kaya po kanila po itong nilock, no, in unknown tongue, no. Ibig sabihin po, hindi po nila pinayagan na ito'y i-translate into the native tongue ng mga tao, mga kaibigan, mga kapatid, no? Ibig sabihin po, mga kaibigan, mga kapatid, according to the prophecy and also the history, within 1,260 years, no, pinagbawal po ang pag-translate sa Bible into the native tongue ng mga tao, no? And as we can remember that during the time of Wycliffe, no, ni John Wycliffe, siya po ay gumawa, no, ng translation ng Bible into English. At dahil po doon, mga kaibigan, mga kapatid, nagalit po yung Rome, na sinika po siya na patayin just because of the translation, mga kaibigan, mga kapatid. But hindi po nila napatay. But after 40 years, no, na namatay na po si Wycliffe, kalansay na po siya. Hinukay pa po yung kanyang kalansay at sinunog, mga kaibigan, mga kapatid. And you know what? If you will trace the history, kung titingnan niyo po yung history, mga kaibigan, ang parusa po, no, sa pagtuturo ng Bible
sa pagkakaroon ng kopya ng Bible at sa pag-translate ng Bible po mga kaibigan is kamatayan. Hindi lang po simpleng kamatayan. Yung iba po mga kapatid, sinusunog po ng buhay. No? Sinusunog ng buhay. Thank you. Kaya po mga kaibigan, no, na makikita po natin dito kung gaano po yung katindi, yung hatred po ng Rome, no, against the um, propagation, no, of the Bible. Pero meron pong isang power dito na inintroduce, no, during this time. Ito pong beast out of bottomless pit. Ang gagawin niya po is open a vowed war upon the word of God. No? Kung ito pong Antichrist mga kapatid, mga kaibigan, or the little horn power, Rome, no? Gumawa po siya ng pakikipaglaban sa salita po ng Panginoon na sa pamamagitan po ng pagkukunwari, no? Pagkukunwari na siya ay nagsilbi, kunwari sa Panginoon, ngunit kanya pong kinukontra yung mga salita po ng Panginoon. Ito pong based out of bottomless pit mga kaibigan, talagang open yung kanyang pakikipaglaban sa Panginoon. Walang pakukunwari-kunwari. Talagang open siya, hayagan po siya na nakipaglaban sa salita po ng Panginoon. So titingnan po natin mga kapatid kung ano ba ito. No? So we can see, sabi po dito, in Revelation 11 verse 8, no? And their dead bodies shall lie in the street of this great city, which spiritually is called Sodom and Egypt, where also our Lord was crucified. And they of the people and kindreds and tongues and nations shall see their dead bodies 3 days and a half, and shall not suffer their dead bodies to be put in graves. So, ang ito pong power na ito, mga kaibigan, mga kapatid, the beast out of bottomless pit will rule, no? Magkakaroon po siya ng pamayagpag, magkakaroon po siya ng paghahari for 3.5 years, no? So, konti lang po mga kaibigan, no? It will be 3.5 years and it commences, no? Nagsimula po ito noong November 10, 1793 hanggang sa June 1797, mga kaibigan, mga kapatid. So, 1 year before ang expiration ng 1798, no, natapos din itong paghahari ng beast out of bottomless pit. So, we have this clue. No? Meron po tayong clue na pinakita po dito, mga kaibigan, na ang great city na ito, no, na kung saan dito po mamamatay ang magiging biktima po ng beast out of bottomless pit. It is called spiritually Sodom and spiritually Egypt. No? So nandito po yung kanyang characteristics. No? Na it is pareho daw sa Sodom, spiritual Sodom, and spiritual Egypt. So titingnan po natin mga kaibigan. So ano ba yung sa Egypt? No? So Egypt is characterized mostly, no, of about atheism, no? Atheism, mga kapatid, mga kaibigan, ibig sabihin po nito ay hindi po kumikilala sa Diyos, no? So the great city in whose streets the witnesses are slain, where their dead bodies lie, is spiritually Egypt. Of all the nation in the Bible history, Egypt most boldly denied the existence of the living God and resisted His command. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, that the religion of Egypt is a worship of the dead. No? Ito ay pagsasamba po sa Diyos ng kamatayan, mga kaibigan, mga kapatid. No? They are believing na yung kanila pong Pharaoh pag namatay po ay babalik po, no, or sasama po doon sa gods na tinatawag po nila na Ra or the sun god, mga kaibigan, mga kapatid. And they have also this god of death, no, na tinatawag po na si Anubis, na kung saan sumusundo po sa mga namamatay, no. It is half tao at half aso, no, ito pong si Anubis.
So makita po natin dito mga kapatid that atheism characterizes Egypt mga kaibigan. So sabi po dito, no monarch ever ventured upon an open high-handed rebellion against the authority of heaven than did the king of Egypt. When the message was brought him by Moses in the name of the Lord, Pharaoh proudly answered, Who is Jehovah that I should hearken unto his voice to let Israel go? I know not Jehovah, and moreover, I will not let Israel go. No? So this atheism and the nation represented by Egypt would give voice to a similar denial of the claims of the living God and would manifest a like spirit of unbelief and defiance. So ibig sabihin po mga kaibigan, mga kapatid, ayon po dito sa ating binasa na as spiritual Egypt, no? Ito pong beast out of bottomless pit mga kaibigan, yung great city po na kung saan doon po magkaroon no ng matinding patayan, na doon po makikita ang napakarami pong mamamatay na yung kanila pong mga katawan ay hindi na po mailibing, no? Maililibing mga kaibigan, mga kapatid. Kaya po dito makikita po natin that this spirit of atheism will be characterized, no, in this particular power, the beast out of bottomless pit, no? So titingnan pa po natin yung iba pa pong characteristics niya mga kaibigan. So we have also Sodom, no? Sodom is known for its licentiousness or yung pagiging sexually inclined, no, na city po mga kaibigan. No, kung maalala po natin yung story po ni Lot, no? Si Lot na pamangkin po ni Abraham, na kung saan sabi po ng Panginoon na nakarating na po sa langit yung accusation sa Sodom na talagang masama na po yung kanilang ginagawa. Kaya po nagbisita po doon yung angels, dalawa pong angels na nagbisita doon. Tiningnan po nila yung sitwasyon, if it is according or in accordance to what was had been accused over them. So makita po natin mga kaibigan, mga kapatid, na nung nandoon na po yung dalawang angels na nagkatawang tao po sila po ay talagang pinuntahan po yung bahay ni Lot, no? Dahil gusto po ng mga lalaki doon na makipagkaibigan sa kanila, at alam niyo po yung makipagkaibigan or makipagkilala, no, in terms of the Bible, it is a sexually related, no, activity mga kaibigan, mga kapatid. At ito po ang characteristic, no, ng Sodom. Makita po natin that they have the same sex relationships. It is filled with licentiousness mga kaibigan, mga kapatid. So the great city is also compared to spiritually Sodom. The corruption of Sodom is breaking the law of God was especially manifested in licentiousness. And this sin was also to be a preeminent characteristic of the nation that should fulfill the specification of this scripture. So ibig sabihin, itong power na ito, no, the beast out of bottomless pit mga kaibigan, mga kapatid, this great city, yung great city po, doon po nandun po yung napakaraming mamatay, no, under sa pag-uusig ng beast out of bottomless pit. Makita po doon, no, that this Sodom characteristics, the licentiousness, ay nandun din po, no, in that great city. So titingnan po natin mga kaibigan, ano bang bansa ito, no, that has characterized this sin of licentiousness, no? So sabi din po dito, where also our Lord was crucified. So ibig sabihin, doon din po ang ating Panginoon, no, was crucified, no? Hindi po ito literal na crucifixion po ni Jesus Christ, but it will be in
the person of his disciples. No? Nakikita po natin dito, this specification of the prophecy was also fulfilled in France. In no land had the spirit of enmity against Christ been more strikingly displayed. In no country had the truth encountered more bitter and cruel opposition in the persecution which France had visited upon the confessors of the gospel. She has crucified Christ in the person of his disciples. Walang ibang bansa, mga kaibigan, mga kapatid, na gumawa po nitong particular na gawain ng pag-uusig, matinding pag-uusig po sa bayan ng Panginoon before the expiration of 1798. Ito po yung bansang France. No? And we have to remember, mga kaibigan, mga kapatid, that France had played an important role in the establishment of the papacy. Kung maalala po natin sa atin po nakaraan ng mga pag-aaral, that it is France who is the first country in the division of Rome. Nung nahati na po yung Rome, isa po yung France or yung France mismo ang pinakaunang sumuporta sa pag-establish ng papacy. No? Malakas din po na bansa itong France, mga kaibigan, mga kapatid. Kung maalala nga po natin dito po sa Philippines, yung namagitan po sa agreement ng Americans at ng mga Spaniards, mga kaibigan, mga kapatid, yung agreement po nila kung saan binili po ng Amerika itong Pilipinas, no? Mula po sa Spain. Ang namagitan po, mga kaibigan, is yung France. No? Marami pong mga treaties, marami pong kasunduan ng mga bansa na kung saan ang namagitan po ay yung France. No? At makikita po natin dito that France has been one of the cruel, no, pinakamatinding nakipaglaban at umusig sa bayan po ng Panginoon, particularly against the Word of God, mga kaibigan, mga kapatid. So titingnan pa po natin, no, dito po sa kasunod po ng mga talata, yung pinakamatindi po na kanila pong ginawa, mga kaibigan, is the Saint Bartholomew Massacre. No? So sabi po dito, but the blackest in the black catalog of crime, most horrible among the fiendish deeds of all the dreadful centuries was the Saint Bartholomew Massacre. The world still recall the shuddering horror of the scenes of the most cowardly and cruel onslaught. The King of France, urged by the Romish priests and prelates, lent his sanction to the dreadful work. No, alam niyo, mga kaibigan, mga kapatid, inutusan po itong France ng mga pari ng Roma at ng mga nasa authority po ng Roma na gumawa po nitong pagpatay. No? At binigay po nila yung kanilang sanction dito sa pagpatay. So a bell tolling at the dead of night was a signal of the slaughter. No, alam niyo po, pinatunog po yung kampana sa gabi po, no? Pinatunog po yung kampana. At ang lahat po ng mga Romish people, no, yung sumusunod po sa Rome, mga kapatid, yun po yung kanilang signal na kailangan na po nilang patayin ang lahat po ng mga Protestants. No? So sabi po dito, Protestants by thousands sleeping quietly in their homes, trusting to the plighted honor of their king, were dragged forth without a warning and murdered in cold blood. Alam niyo po, ang sarap po ng tulog ng mga Protestant during this time, mga kaibigan. Ngunit, nung tumunog na po yung kampana, pinasok po yung kanilang mga bahay, dinala po sila sa labas, pinagpapatay po sila. Sobrang dami po ang pinatay during the time sa isang gabi, mga kaibigan, mga kapatid. And it has lasted, this persecution has lasted for 3.5 years. No? Sobrang napakatindi po, mga kaibigan, ng kanila pong karahasan na kanila pong ginawa. No? But we have to study it more. No?
mga kaibigan, mga kapatid. Titingnan po natin dito, no, yung kasunod po na atin pong babasahin. Revelation 11 verse 10, sabi po dito, "And they that dwell upon the earth shall rejoice over them and make merry, and shall send gifts one to another, because of these two prophets tormented them that dwell on earth. And after 3 days and a half, the Spirit of life from God entered into them, and they stood upon their feet, and the great fear fell upon them which saw them." Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, sabi po dito sa hula, no, na pagkatapos po nilang patayin ang mga sumusunod po sa Panginoon, ang gagawin po nila, magpapadala po sila ng mga gifts one to another, mga kapatid. They will celebrate, no? They will make merry kasi talagang hindi po sila natuwa, no? They were tormented by these two prophets, which is the Old and the New Testament. Ito lang po yung nakapagtataka, mga kaibigan, mga kapatid. Kung ang Roman Catholic Church, no, is really Christian Church, no, kung ito ay Christian Church, bakit sila humantong dito sa punto na kanila pong pinatay ang lahat ng magbasa ng Bible, ang lahat na magkakaroon ng Bible, ang lahat po ng mga gustong mag-translate sa Bible, sinika po nilang patayin, mga kaibigan, mga kapatid. Bakit? Bakit ba? Salita yun ng Panginoon. Salita yun ni Jesus Christ, mga kaibigan, mga kapatid. Bakit ayaw ipabasa sa mga tao? They were tormented by that. Parang hindi po sila mapakali. No? Para bang tinotorment yung sila sa kanila pong pakiramdam, mga kaibigan, mga kapatid. So makikita po natin dito, it has been a part of the history, mga kaibigan, at makikita po natin yung record of history, mga kapatid, atin pong mababasa, no? Still in the book of the Great Controversy, sabi po dito, when the news, no? Ito po ay nakasulat, no, kay Henry White, The Massacre of Saint Bartholomew, chapter 14, paragraph 34. Sabi po dito, when the news of the massacre reached Rome, no, nung nakaabot na po sa Rome yung balita tungkol sa massacre, the exultation among the clergy knew no bounds. No? Wala pong hangganan yung kanila pong pag-celebrate, no, yung kanilang exultation, yung kanilang kasiyahan. The Cardinal of Lorraine rewarded the messenger with 1,000 crowns, no? Yung nagdala po ng balita na ito ay binigyan po ng korona. The canon of Saint Angelo thundered forth a joyous salute, and the bells rang out of every steeple. Bonfires turned night into day, and Gregory the 13th, attended by the cardinals and the other ecclesiastical dignitaries, went in a long procession to the church of St. Louis, where the Cardinal of Lorraine chanted a Te Deum. A medal was struck to commemorate the massacre, and in Vatican may still be seen 3 frescoes of Vasari describing the attack of the admiral, the king in the council plotting the massacre, and the massacre itself. Alam niyo, mga kaibigan, mga kapatid, sobrang tuwa po ng mga pari ng Rome, no? Dahil po sa balita na maraming namatay na mga Protestants during the Saint Bartholomew massacre and all of that persecution na ginawa po ng France laban po sa mga sumusunod sa Panginoon. Sabi po dito, mga kapatid, Gregory St. Charles the Golden Rose, no? So si Gregory pinadalhan din po, no, si Charles ng Golden Rose, and 4 months after the massacre, he listened complacently to the sermon of the French priest, no? Nakinig po siya sa sermon ng French na pari who spoke of that day so full of happiness and joy when the Most Holy Father received the news and went in solemn state to render thanks to God and Saint Louis.
Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, that Rome, no, yung Rome po ay nagkaroon ng problema, sumakit po yung ulo ng Rome sa paglabas po ng mga Protestants. Kasi tinuturo po sila ng mga Protestants na sila po, no, ay ang Antichrist. Sila po yung kaaway po ng Panginoon. Yun po ang tinuturo ng mga Protestants. And that is the truth, mga kaibigan, mga kapatid. Sa sobrang galit po nila, we can trace in the history, mga kapatid, no? Sa susunod natin na mga pag-aaral, atin pong titingnan, no? Because nagsomon po ito, no? Bago po matapos ang 1,260 years, mga kapatid, nagsomon po ng bagong forces ang Rome upang tumugis sa Protestants. No? At makita po natin, this is the beast out of bottomless pit, mga kaibigan, na gumawa po ng kanyang pagpatay in the great city which referred to as France. No? So makita natin dito, mga kaibigan, mga kapatid, of what is the result when God's word is rejected. Nakita na po natin in the previous sounding of the trumpet, mga kaibigan, mga kapatid, na ang pag-reject sa salita ng Panginoon ay nagbigay daan sa kay Satan sa pagbukas ng bottomless pit upang makapaglabas siya ng mga panlilinlang, makapagpalaganap siya ng panlilinlang dito po sa sanlibutan. And we have also the beast out of bottomless pit, mga kaibigan, mga kapatid, na kung saan ito din po ang kanyang ginagamit hanggang sa ngayon sa atin pong kapanahunan. No? Hanggang sa ating panahon ngayon, itong beast out of bottomless pit ang siyang kumukontrol sa government. No? Ito po ang kumukontrol halos sa lahat po ng ating aspeto sa buhay. Ito po ang kumukontrol sa United Nations. Ito po ang kumukontrol sa mga malalaking organization dito po sa sanlibutan, mga kapatid. No? We will know more about the beast of the bottomless pit, mga kaibigan, mga kapatid, pag tayo po ay nakarating na po sa Revelation 17 na pag-aaral. Bukas po, mga kaibigan, mga kapatid, titingnan pa po natin ano pa ang nangyari sa France, no? Nung kanila pong hindi kinilala ang Panginoon. Hanggang saan ba sila humantong, mga kaibigan, mga kapatid? At wag niyo pong palampasin, no, ang atin pong magiging episode bukas. Because what happened in France will happen in the last days, mga kaibigan, mga kapatid. No? Kung ano po yung nangyari sa kanila during this time, no, we will be studying about the French Revolution, mga kaibigan, mga kapatid. Kung saan yung revolution din na ginawa ng katipunan dito sa Philippines, yung mga revolutions na ginawa sa iba't iba pong bahagi ng mundo, mga kaibigan, mga kapatid, ay doon po nila kinopya sa nangyari sa France, the French Revolution. Titingnan po natin, mga kaibigan, mga kapatid, ano ba ang kasaysayan noon? No? At alam nyo po, mga kaibigan, yun din po sa panahon na iyon na-establish at na-draft ang human rights, mga kaibigan, mga kapatid, na parang hanggang sa ating panahon ngayon, napakalaki po ng epekto sa ating society. Kahit kami po, no, na mga nagtuturo, nakita po namin kung gaano na po katindi yung epekto nito sa mga kabataan. Ibang-iba po yung mga kabataan because of this law, mga kaibigan, mga kapatid. And we will see paano ba yun nabuo? Paano ba yun? Ano bang mga reason? No? Ano bang koneksyon nito ng hindi nila pagkilala sa Diyos? Ano bang koneksyon nitong sodomy na nakita po doon sa France? Because this has been drafted and established in France, mga kaibigan, mga kapatid. Abangan nyo po, no, sa susunod po natin na pagkakataon na pag-aaral ng salita ng Panginoon. Patuloy po, no, sa Revelation 11, we will be studying about the French Revolution, mga kapatid. No? This is part of the study
in Revelation 11. Maraming salamat po mga kaibigan, mga kapatid sa inyo pong pagsama sa atin sa ating pong pag-aaral sa salita ng Panginoon sa gabing ito. At sana po ay mabless po tayo, atin pong mabulay-bulay at atin pong isapuso palagi ang kahalagahan ng salita po ng Panginoon. Nakita po natin na napakatindi po. There is a power, meron pong power sa likod ng mga nations na ito, sa lahat ng mga kings na ito, na patuloy at nagpapakita ng kanyang hatred, ang kanyang pagkasuklam sa salita po ng Panginoon. Kaya po, samahan niyo po ako sa susunod na pagkakataon mga kapatid, at bago po tayo magtatapos sa gabing ito, nais ko po kayong anyayahan sa isa pong panalangin. Ama po namin na nasa langit, maraming salamat po sa iyong biyaya na ipinagkaloob po sa amin. Maraming salamat po sa iyong mga salita na aming napag-aralan na nagpapaalala po sa amin kung gaano kahalaga ang iyong mga salita para po sa amin. Makikita po namin, Panginoon, ang mga naging resulta sa pag-reject ng iyong mga salita. Nandyan po yung kaguluhan, ang patayan, nandyan po ang disorder sa isa pong society dahil po sa pagtakwil sa inyong mga salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon ng mapagkumbabang puso, na kami po ay magkaroon ng spirit na handang sumunod po sa inyo, na magiging kaligayahan po namin ang paglakad ayon sa iyong kalooban. Panginoon, sa gabi pong ito, ingatan niyo po kami sa kahit anumang kapahamakan. Ingatan niyo po kami sa mga disgrasya, sa mga taong masasama. Panginoon, tulungan niyo po na magkaroon kami ng mahimbing na tulog, magkaroon po kami ng pahinga at makagising sa umaga na muli pong makapagpasalamat sa iyong pangalan. Kayo din po ang mag-bless sa mga pamilya na nakakaranas po ng karamdaman, mga pagsubok sa buhay, kalungkutan, na magkaroon po ng kapayapaan sa kanilang puso at makasumpong po ng pag-asa sa inyo. Ingatan niyo po kami, Panginoon, at tulungan niyo po kaming malinisan at maihanda sa pagparito ng iyong anak na si Jesus Christ. Patawarin niyo po kami kung saan kami nagkasala sa inyo. Ito pong lahat ay aming dinadalangin. Inaasahan po naming matatanggap sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Muli po mga kaibigan, mga kapatid, maraming salamat sa inyong pong pagsama sa ating pag-aaral sa salita ng Panginoon. Kita-kita po tayo sa susunod na pagkakataon. Titingnan po natin mga kaibigan, mga kapatid, kung ano pa ba yung mga pangyayari dito sa sanlibutan for us to be ready for the second coming of Jesus Christ. May the Lord bless us all, at nais ko pong batiin ang ating mga viewers sa ngayong gabi, sa kay Sister Arlie Volante, Brother Hill Sagit Volante, ganun din po kay Lovely Joy Undoy, kay Brother Ruel Dumandan, sa aking mahal na asawa Gladys Joy Wanse, at ganun din po sa aking mahal na biyanan Elma Roa Ortega, ganun din po kay Sister Josephine Balino, kay Inday Nicor Albeso, kay Sister Gliceria Guillermo, ganun din po kay Brother Gisrel Bachicha, Sister Claire Doktora Ibulano, kay Granny Eunice Rodica, at ganun din po kay Ninang Rosabella Idombingo, brother sa aking bayaw Alden J. Roa Ortega, at sa aking mahal na ina Julie Gustilo Wanse, at ganun din po kay Sister Annalyn Dumandan, at sa kay Tita Titing, at ganun din po sa kay Sernio Rhea, at titingnan ko pa po kung sino yung mga nag-react po dito. Kung meron po kayong mga tanong mga kaibigan or mga clarification with regards to the topic that we have discussed, pwede nyo pong ipadala sa atin, at atin pong i-try na sagutin sang-ayon po sa salita ng Panginoon. And
pagpalain nawa yung bawat isa sa atin, mga kaibigan, mga kapatid, na tayo po ay ma-bless, no? At maihanda sa pagparito ng ating Panginoon. Once again po sa ating lahat, good evening at good night. Sana po ay maging safe ang bawat isa sa atin at mapuno po ng biyaya ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Amen.